Hi, Bis Prince. Welcome to How's Your Heart. And today's episode, we're going to talk about losing your friends. Every day, we gain, we lose, di ba? May nawawala, may namamatay. Nagswerte ka today, meron kang nagain. That's life, di ba? Anyway, ako, palipat-lipat. Parang ngayon lang ako nagtagal. I was born in LA, sa California. And then, pag grade school ko, my parents decided to stay in Jensan. So, I grew up in Jensan from grade school to high school. And then, pagdating ng college, nag-Davao. 2 years lang, hindi natapos. Kasi naapektuhan sa paghiwalay ng parents. Pumunta ng States, sumunod ako kay mama. Nasa Sacramento, California siya that time. However, hindi rin naging okay ako mentally. Kaya umuwi ako sa Philippines and decided to stay in Manila. So, yung pinakamatagal ko is Manila. So, sa journey ko na yun, madami akong nakilalang friends. And dahil dun, nawawala sila. Kasi, paiba-ibang places eh. Sabi nga nila, di ba, friends for season. Yeah. Pero, hindi ko naman sila nakaaway. Friend ko pa rin sila sa Facebook, Instagram. Pero, hindi ko na sila nakikita kasi iba na yung life nila. Pero nung time na yun, syempre bata ka. Nasasaktan ako pag lumalayo ako kasi nagkaroon na kami ng bonding. And grabe kami mag-bonding before, lalo na example, yung barkada ko nung grade school to high school, sila talaga, grabe, tagal ko hindi ibang friends. Tapos naglipat sa Ateneo Davao, iba din yung group ko, yung barkada ko doon. Meron kaming grupo doon. Kaya masakit siya kasi pag umaalis, oh man, I can't be with them anymore. But however, we need to grow dahil di man pwede forever sila kasama. Now, dito ako sa Manila, right? Since 2008, matagal na rin. Pero umuwi pa rin ako sa province from time to time. Nag-assume ako na yung friends ko will remain since hindi ako lumipat. Siguro kasi ganun ako. Ako yung tipong, kung sino yung friend ko before, until now, I will be loyal to you. I don't know if you believe in zodiac signs, but I'm a Capricorn. So, I'm really loyal to my loved ones. And once I love, kahit friend ko yan, grabe ako laban dyan. Kasi friend ko siya eh. Akala ko nung time na yun, masakit siya. Akala ko masakit yung mawalan ka ng friend dahil lumayo sila. Pero mas masakit pala yung nawalan ka ng friend dahil sa ibang rason. Tinanong ko talaga sarili ko bakit nagawa niya ito sa akin. Kasi I always look at myself also na, hindi ko naman to kaya gawin sa'yo. Bakit kaya mo gawin sa akin? So, there are days talaga na you question it. And napunta ako sa sitwasyon na ganun. So, i-share ko sa inyo yung experience ko. This podcast kasi is my diary and to share and motivate people and to give advice. However, I don't want to step on someone or mention anyone because it's lalabas na doon cyberbullying. So I will just share what happened to me. Cannot share sinong gumawa, 'di ba? So respeto na lang din kasi
it's not appropriate and ethical. Since 2008, kung sino yung mga friends ko before and up to present, sila talaga friends ko. Pero nung pandemic nawala sila. And sobrang funny kasi akala ng mga Bisprints, may viewers na ang lungkot ko daw, hindi pa daw ako nakaget over sa ex ko. Marami akong mga nare-receive na ang tagal-tagal na. Pero syempre hindi naman nila alam anong nangyayari behind closed doors, 'di ba? However, I also had a heartbreak sa friendship and it was really painful. And up to now, if I remember it, it's still painful. Super fresh pa siya sa mind ko na 5 days ko siya iniyakan. You know why? Because first, that person was my friend since maybe like 10, 11 years. I always treat my friends like family. As in family talaga. Like, parang kapatid na rin. Ganun ako makipagkaibigan. Hindi ko akalain na kaya niya palang akong i-betray. And that person didn't know na nalaman ko siya. Kasi tumawag siya sa kasama ko. And then sabi ko, huwag ka maingay, nandito ako para marinig natin ano yung gusto niya sabihin. So yun, narinig ko lahat. Kaya, after nun, umiyak ako. Hindi ako makaget over. Ang hirap, ang sakit pala. Ang sakit pala masaktan sa kaibigan na binitray ka at narinig mo lahat. Hanggang ngayon, hindi niya alam. Hindi niya alam na anong rason ba't ako nagalit. Or baka umaarte lang siya na hindi niya alam. Kasi, after nung call na yun, hindi ko sinabi na narinig ko, wala ang ganun. Hindi ko sinabi. Pero, ang ginawa ko kasi gave that person a silent treatment and just totally ignored that person. That person got confused. But, I think kasi there's no reason to explain anymore kasi narinig mo na lahat eh. Anong makukuha sa sorry kung magsasorry siya? Hindi eh. Sinira niya talaga yung friendship dahil coming from you, saying those words is really below the belt. Meron pa akong mga kaibigan na sinabi sa akin na sayang naman yung friendship niyo, baka pwede niyo pag-usapan. Sa totoo lang hindi. Kasi kung kaya niya gawin yun, baka kaya niya pa gawin ulit yun. Na-realize ko, hindi totoong kaibigan yun eh. Pero grabe no, kung 11 years niya tinago yun. Ganun ba ako ka-blind? I don't really know. Or maybe, eventually lang naging hindi siya friend. Nung pandemic, marami din kasi ako hiningi. Humingi ako ng peace. Sana tahimik na, sana wala na akong mga problema kasi ang dami ko na naiisip na mga problema. Ang dami kasing, hindi ko naman sinasabi na problema like about sa love life. Marami kasi akong problema like, nung time na yun, pandemic for sure. Mag-isa lang ako. Yung sister ko meron siyang problem. Yung kuya ko, basta ang daming nangyayari. And then, apektado ako nun. Kasi syempre mahal ko sila. I think na kaya din tinanggal sa akin yung friends ko na yun. Kasi nangyari, parang nanganak sila eh. Yung kaibigan ko na yun. Mga
nakasurround sa amin na friends din namin, hindi ko na rin sila friends. Siguro uso talaga yung kampi-kampihan or I don't know. So sila na nagsama-sama and then ako, nanahimik na lang ako. But, I'd rather be alone than be with BS people. Kaya, I feel better, I feel great compared before na someone's backstabbing you pala and you didn't know. And then you find out na meron silang group chat na hindi ka kasama doon. And they're talking about you. And good thing someone sent me the message, right? So, that was really a toxic environment for me. Kaya happy ako na natanggal sila sa akin. It was a blessing in disguise for me. Kasi kahit hindi mo naman kasama lagi, yung kaibigan mo pa rin sila eh. 'Di ba? Meron ako mga kaibigan na hindi ko nakasama, pero hindi ko naranasan yung backstabbing, betrayal. I think my takeaway here is hindi porket ilang years na kayo magkaibigan, ibigyan mo pa rin ng chance na maging friends pa rin kayo. I think you can forgive, but nag-iba na yan. It will change. Next chapter na. Pasalamat na rin ako na nawala sila sa buhay ko. Kasi magaan. Sobrang gumaan yung buhay ko. Sabi nga nila, pag nag-change yung life mo, nagiging boring muna. Bigyan ka ng time alone. Kasi siguro para realize mo yung things. Because every time kasi na maraming tao na nakapaligid sa'yo, hindi ka makakonsentrate, tsaka hindi mo marinig yung totoong desisyon mo. Kasi laging may nakapaligid. And nung nawala yung mga friends ko na yun, narinig ko na yung sarili ko. Kasi hindi ako nang hinayang din na hindi ko sila naging kaibigan. Kasi meron naman kaming years na sobrang saya namin. And hindi ko din makalimutan yun. Pero syempre, hindi mo na pwede balikan yung mga past. Ano na lang siya, kwento na lang siya ngayon. Kung may tao sa inyo na meron kang sineset na boundaries, kasi hindi lang naman sa pagmamahal yung mga relasyon na may red flag. Meron ding red flag sa friendship. And for me, red flag yung binabackstab ka. Red flag yung hindi loyal sa'yo. Yun, hinahanap ka lang niya pag may kailangan. That was really one of the biggest breakup na naranasan ko. At masasabi ko na pantayan niya yung iba kong relasyon. But yeah, when you love someone kasi sobra-sobra, ganun din kasakit yung tatama sa'yo. Kaya siguro, sobrang love ko siya, kaya nasaktan ako sobra. But of course, tanggap ko na ngayon. And kung sino man yung makilala kong another friend, ngayong chapter na bagong chapter, I'm not closing my door naman. So, I can't wait to meet new friends. And I hope you too. Don't be scared to meet new friends. Because it's also refreshing to meet other people and realizing your worth na, mas okay talaga maging friend to kasi kakaiba. Yeah. Anyway, salamat kaayo. Thank you for watching my podcast. And my next topic is about eating disorder. I hope you can watch it. Thank you.